Hi guys! So, magandang gabi sa inyo. It's 9:37 na. So, nandito kami ngayon sa campsite kasama yung family ko, si April, tsaka yung anak ko. So, medyo nagbi-me time lang muna or family time sa beach camping. Ando sila natutulog. Ayun. Yan, yan, yan. Paano ba? Yan. Yan sila. Natutulog. Ngayon, naalala ko lang kasi nung Saturday, nasa nasa ano kami, nasa New Clark City, may event doon. May nakilala ako doon na na may na-meet ako doon na possible client or si ma'am. So, ang ang pinaka-question niya or hindi naman pinaka-question, pinaka-problem niya is interested siya doon sa mga Airbnb businesses, sa real estate businesses, condominium, acquisition ng condominium, mga gano'n. Yun nga lang, naka-base siya sa ah, Germany. Nasa Germany ata siya. Kung di ako nagkakamali, German yung salita eh. Germany. So, Filipina si ma'am, tapos yung anak niya is parang half. So, ngayon, ah, may mga nagsasabi sa kanya na subukan yung ganitong klase ng business kasi siguro na-experience na rin siguro nung ibang mga friends niya. Ngayon siya, nagta-try siyang mag-search. Nung after sabihin ng mga friends niya, nag-try siyang mag-search. Nag-search siya sa online. Okay. Then, medyo na-off siya kasi nga hindi niya alam yung gagawin niya. Hindi niya alam yung kung sino yung taong pagkakatiwalaan niya. Ayaw niya naman ng na-meet sa online lang. Then, syempre, hindi naman kilala personally. Ganun. So, sa madaling sabi, ito yung kadalasang problem ng mga nasa mga OFWs, mga based abroad, na mga Pilipino, or even mga foreigners na want mag-acquire dito ng property at saka ganitong business. Even hindi mga nasa ibang bansa. Like, nasa Mindanao, syempre, medyo demand sa Maynila, Visayas, nasa demand yun sa Maynila. So, syempre, hindi mo alam kung paano mo sisimulan. Hindi mo alam kung paano, sino yung kakausapin mo. Hindi mo alam paano ka magtitiwala kasi nga hindi mo siya nakikilala personally. So, ngayon, parang pinaka pinaka ititip ko sa inyo dito is syempre yung mga nasa Facebook or nasa social media or nasa mga social medias, hindi natin masabi kung real na tao 'yan. I mean, syempre tao, 'di ba? I mean, real na broker, real real estate salesperson, real estate broker, or mga property specialist or agents 'yan. Hindi natin masabi 'yan. Kaya ang siguro mag-due diligence muna tayo. Yun yung unang tip ko. Due diligence muna tayo. So medyo may nakita kang goods na tao na baka ito yung tutulong sa akin with regards sa ganitong klase ng business. So ngayon, syempre, bago ka mag-proceed doon, check muna natin yung profile niya, check check natin ang mga videos niya. Tingnan natin yung videos niya ba is mga ano yun, kumbaga parang mga crop lang or mga nakuha lang sa ibang mga seller. Tapos yung consistency ng mga videos, like siya yung mukha na yun. Syempre. Tapos kung kung siya yun, syempre legit yung Facebook account, legit yung YouTube account, yung TikTok account, yung Instagram. So, siguro medyo bigyan na natin siya ng mga 20% or 30% na chance. Kasi nag-due diligence naman tayo sa Facebook niya or doon sa mga social media niya. Isa pa, doon sa social media, mas maganda kung medyo nakikita natin yung hindi lang siya, yung buong team or yung buong family niya. Siyempre, hindi ko naman sinasabi na kailangan
yung mga seller naman, hindi ko naman sinasabi na i-include natin yung family natin kasi may privacy naman yun. Pero dagdag lang siya, 'di ba? Dagdag lang siya sa para doon sa trust ba ng ating mga clients. Okay? Then doon sa videos ba is ano ba, edited? Ano ba yung pagkaka-edit niya? Super AI edited ba mga ganon? Or ano, or simple lang or totoo siya, totoong talagang totoong na-feel niyo yung talagang sinasabi, ganun. Okay. And then, nakuha niyo na yung ano, 30%. Binigyan na natin siya kumbaga ng 30% na chance. So, nagtuloy tayo sa pagkikipag-usap sa kanya. Yung second part, especially yung mga nasa malalayo, total uso na rin naman yung online. Nandiyan yung online meeting, online Zoom meeting, Google Meet. So, ang daming, even yung Messenger, video call, ang daming ways para mag-communicate or ma-meet natin through online. Through online. Gaya ng pwede tayong mag-video call. Yan. Schedule natin for video call. So makikita mo dun kung siya yung tao na yon, yung hinanap mo dun sa mga videos, sa mga camera niya, dun sa mga videos niya, yung sa mga pictures niya sa social media, yung mga nasa kung ano man mga advertising materials niya. So makikita mo kung nandun yun. Same ba magsalita? Same ba ng ano? Hindi ba yung parang ginagaya lang niya? Kasi baka meron naman talaga yung kamukha lang or even nga yung kahawig na kahawig or wag na pangit naman no. Tawag dito, parang kakambal niya nag-try na mag-attempt ng ano pero ano lang, example lang ha. Hindi ko sinasabing lahat ng kambal syempre yung isa ginagaya or may masamang motive, 'di ba? So, 'yun. So ngayon, doon sa video call, yun, pwede naman siguro natin, kagaya ko, ang ginagawa ko kasi kapag nagvi-video call kami, ini-invite ko yung partner ko sa business, tapos sinasama ko rin kung kaya yung misis ko, yung anak ko na advertiser. So, parang para maging ano tayo, kumbaga transparent tayo. Makikilala mo yung mga tamang tao, makikilala mo yung mga tao na kasama niya. So makikita mo consistent. So walang tinatago. Actually yung ako nga kapag nag-edit ako ng video or nagpapa-edit ako, ayoko nga na masyado ng edited Hindi ako nagka-cut ng video. Kung ano yung sinasabi ko kahit yung stutter kong mga long post, sinasama ko yun. Kahit nga 'di ba yung previous kong video yung si Waze habang nagda-drive ako, may driving ano ako podcast. So hindi disclaimer nga lang yung driving podcast ko, podcast ko is nakalagay siya sa cellphone holder ha, hands-free 'yon. Wala akong ginagawa doon kundi naka-focus ako sa pagda-drive, nagsasalita lang talaga ako. Minsan syempre napapatingin ako sa camera, siguro sa mga talagang nakahinto, gano'n lang. Pero hindi ako naka-focus doon or kahit nga makikita niyo naman yung video 'di ba pag nagsasalita. So ayun, so unang part, due diligence tayo. Ah, due diligence tayo. Sumunod na part, Zoom meeting. Zoom meeting at your own, at your own time, at your own place. Kasi nga, kahit nasa room mo lang or nasa vacant hours mo lang, makakausap mo yung agent, yung broker. So, makikita mo na doon, mako-confirm mo na. So, yung 30% mo, pagka, ito yung kausap ko talaga. Ito rin siya magsalita. Ito rin yung mga dinidiscuss niya. Tapos, ito yung mga taong nakita ko doon, yung asawa niya, yung partner niya. So, siguro bigay mo na kahit mga 60% na or 70% ng trust mo. Kasi, ando na siya 'di ba? Then next, nandun na tayo sa, syempre, didiscuss na sa'yo yung mga services niya, kung ano yung mga effort na gagawin niya, yung mga part niya. So, for example, yung sa side namin, didiscuss ko sa'yo kung paano maghanap tayo ng tamang property para sa'yo. Tapos, didiscuss ko sa'yo na hindi ka na para maghanap ng ibang interior, kami na rin, dahil kasama yun sa services namin. Tapos, pangatlong part, yun nga, yung property management na kami na rin yung maghahanap ng
mga magre-rent sa'yo sa Airbnb, kami na rin ang housekeeping. So, di-discuss natin yon lahat isa-isa. So, ngayon, makikita mo doon kung yun ba rin yung mga ino-offer ino-offer nung agent mo doon sa mga videos niya. Kung ganun din ba yung ino-offer niya. Hindi yung medyo, oh, bakit parang hindi kasama yan? Eh, sabi mo, kasama yan sa ino-offer mo, di ba? Parang, ay, ako pa pala maghahanap ng ganito, ako pa pala maghahanap ng ganito. Parang ganun. So, yun. It's up to you na kung paano mo dadagdagan yung 60% na nakilala mo na yung tamang tao, na gano'n. Then, sa bagay, may mga, ano na, okay, never mind, never mind. So, ngayon, dun sa pangatlong part, yung mga services niya, check mo na rin kung paano naman, especially dun sa mga payments. For example, sa developers, yung unit 1 na, yung step 1 natin ng step 1, easy 1, 2, 3 steps, yung step 1 natin is unit acquisition. Yung unit acquisition ko, lahat ng payment, kasi since ito is, kumbaga, sa developer natin kukunin, especially SMDC, yung mga payments sa SMDC, dun mo idirekta. So, ibig sabihin nun, ako, kunwari, nag-deal na tayo. Ma'am, sige po. Ay, sige, Aris, kunin mo na yan. Bale, magkano kailangan mo? Yung reservation, tsaka yung down payment na 5%. Sige, ma'am, ito po yung account number ng SMDC. Ito po yung account number ng developer. Hindi ko isasabihin na, ma'am, padala nyo na lang po sa account ko para ako na po maghulog. Hindi. Mas maganda, ma'am, direkta doon. Direkta doon sa companies ng mga nagbibigay ng service natin, yung pinagbilihan natin ng service na yon. Yon, doon tayo. Para mas talagang yun talaga yung yun talaga yung SOP naman, yun naman yung process. Hindi naman talaga process yung magpadala sa akin ng pera tapos ako magbabayad doon. Hindi. Mas maganda doon na rin. At saka safe ka, secured din ako. 'Di ba? Parang ganoon. So, the next naman yung interior design. Syempre, interior design hindi na sa loob ng developer yun. Yun is yun sa company talaga namin. So, directly pangalan ng company namin yun. Hindi rin sa akin. Wag sa akin. Ako nga, ayoko rin ng ganun eh. Para mas, tayo, kumbaga talagang malinis. Talagang, dun nyo po ipadala yan sa bank account. Syempre, kung may tip kayo sa akin, eh, nasa inyo na yun. Sa bank account ko na yun, di ba? So, ayun. So, kita nyo step 1, due diligence tayo. Step 2, yung online meeting. Or kung ayaw nyo ng online meeting, kahit personal meeting or face-to-face meeting, ganon. Then, step 3, yung mga services. And step 4, yung mga payments. So, yun. So, siguro naman, sa buong process na yon, medyo tiwala na tayo. At buo na yung tiwala natin. Kasi nga, na-comply naman lahat ng tao yon. Kumbaga, ganun yung scenario. Kasi, hindi rin natin pwede sabihin na, kumbaga, sa lahat ng nasa online is scammer. Lahat ng nasa online is fraud. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Meron po. Totoo meron. Kaya mag-iingat po tayo. Kaya nga ako gumagawa rin ng mga videos na ganito para din ma-address yung concern ni ma'am. Yung na-meet ko sa New Clark City. Shoutout sa kay ma'am. Plus, yung mga tao na same nung na-feel nila, yung tatakot sila, yung nila na ay wag na muna yan. Wag na muna yan. Syempre, sayang yung opportunity, sayang yung pagtitiwala. Yung pagtitiwala is, syempre, hindi mo naman bibigay totally agad na. Uy, mabait kang tao. Sige, kukuha ko sa'yo. It's up to you pa rin yun. Pero, nagbibigay ako ng tip para mas ma-clear natin or mas meron tayong gagawin or meron tayong mga steps para ma-secure natin na nasa tamang way tayo. Okay? So, magandang gabi.
Para ako si ano, si Noli De Castro eh. So, again, lahat po ng mga katanungan nyo, lahat ng gumugulo sa isip nyo, lahat ng mga kung ano man, yung mga tungkol sa mga real estate na yan, lahat ng mga tungkol sa selling na yan, lahat sa interior na yan, sa mga Airbnb business na yan, i-PM nyo po sa akin. Then, tatry natin sagutin yan ASAP with video para masagot natin yan. And then, yung iba pang may same question na ganyan, may same problem na ganyan, masagot din natin. Okay, so maraming salamat sa inyo. Again, this is Ari Singson, your camper broker. Bye.